Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan piling napakinggan ang iyong nararamdaman. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan nga po pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV. At kami nga po ang inyong kaagapay at patuloy po na kami po ay maglilingkod at makikinig sa inyo. At ngayong gabi po kami po ay nagagalak na muli po tayong magkasama-sama at excited po kami sa ating fellowship tonight. And binabati po namin ang lahat ng mga kapatid natin na ngayon ay nakatutok at nasa kanilang mga tahanan na at nagpre-prepare maaari sa iyong pagtulog o pagpapahinga. Pero duda ko dyan. Alam ko naghahanda ka para magpuyat na naman. At siguro sa panahon na ikaw ay nag-aaral o kung ano man ang ginagawa mo, handa kaming samahan ka. Ngayong gabi tayo ay magkwentuhan at baka sakali na meron kang mga katanungan dyan na gusto mong mapag-usapan natin, ay malayang-malaya ka na isend po ang iyong mga concerns, especially sa iyo kabataan. Para sa iyo talaga to eh. At kami ay excited na makasama ka at marinig kung ano rin yung iyong mga opinion sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating lipunan sa ating makabagong panahon. And sa mga kapatid din natin na ngayon ay bumabiyahe po, ingat po kayo sa kalsada at focus po kayo sa inyong pagmamaneho at yung baka inaantok-antok na po dyan ay kailangan po ng konting gulat. At kami po ay nandito para samahan po kayo sa buong 1.5 oras. At ngayong gabi po, hindi pa rin po ako mag-isa dito sa ating pong program. Kasama ko po ang ating isa pang counselor. Walang iba kundi si Pastor A.L. Mauricio. Magandang gabi sa iyo, Pastor A.L. Good evening, Pastor. Good evening, Kuya Pastor. At syempre sa ating mga listeners tonight, magandang gabi po sa inyo. Gaya nga po ng sinabi na ating pastor na kayo po mag-ingat sa pagbabiyahe. Mahirap po pag nakakatulog tayo sa ating pagdadrive. Medyo delikado po yan. Pero gayon pa man, magandang gabi po and sa ating Kuya Pastor. Ayan. At tayo nga, Pastor, ayan, itong mga nakaraan, may mga inattendan tayo, ilang mga gawain. Yes. Diba? At nakabisita tayo just recently dito sa Palawan. Kaya binabati po namin yung mga bago po naming mga naging kaibigan dyan sa isla ng Palawan, ng Puerto Princesa at saka ng El Nido. And of course, binabati po namin ang bagong president ng Christian Camping and Venues of the Philippines na si Pastor Philip Gian ng Palawan. Siya po ang nag-host sa amin. Ito po ay isang batang pastor din at talagang very passionate din in counseling the younger generation. Yes. And napakaganda ng farm niya. Oo. Diba? Sa Palawan, nag-enjoy ka ba, Pastor? Sobrang nag-enjoy. And sa lahat po ng mga nakasama namin at mga naging kaibigan, binabati po namin ang aming pong mga kapatid sa Panginoon. Nandiyan po si Ate Jeng, si Ate Yam, at si Ate Har. At nandiyan si Pastor Ronnie din. Binabati natin si Pastor Ronnie, si Kuya Mar, si Tita Evelyn, si Pastor Gerson. Diba, na kasama natin na talagang hindi natin makakalimutan. Sobrang memorable. Oo, si Pastor Gerson kasi parang magdamag yata tayong hindi nakatulog. Oo, kasi si Pastor Gerson ay umaawit sa kanyang pagtulog. So parang kung ang ibong ardar na ay patutulugin ka, diba yung pag-awit ni Pastor Gerson ay talagang magigising ka at hindi ka naman matutulog. At sana po ngayong gabi sa ating pong kwentuhan ay wala pong matutulog. Tayo po ay sama-sama po ngayon na magkwentuhan at pag-usapan pa rin po natin yung katanungan na paano nga ba nagagabayan ang mga kabataan sa makabagong lipunan. So ito po ay Bantay Kabataan at 1.5 oras po ng Usapang Puso at Counseling. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph. So i-download nyo na po ang ating app na ito para kahit nasaan ka mang lupalop ng mundo, basta ikaw ay merong Wi-Fi connection, maaari nyo po kaming mapakinggan. At alam namin na ikaw ay excited din to hear from us. Kagaya ng marami sa atin. Alam mo, nakakatuwa, Pastor, kasi
marami tayong na-encounter or nakilala na mga kapatid sa Panginoon na for the past 70 plus years, Yes. 'di ba? Have been listening to DZAS sa iba't ibang programa. Praise Talagang marami sa atin hinubog ng Yes. mga programa dito sa DZAS. And hopefully, ngayong gabi po ay nakasama namin, especially sa mga young people. We are inviting all the young people. Kung ikaw po ay magulang, ikaw ay guro, baka pwede niyo pong i-share ang ating pong Facebook Live. At nang sa gayon, we can hear from the young people. At the same time, makita din nila na mayroong avenue na pwede sila makipag-usap. Yes. Di ba? At kailangan talaga sa makabagong lipunan natin, we really have to be more intentional in reaching out the young people. Yes. Kaya na-excite din ako, Pastor, kasi ditong darating na June, magkakaroon ng second national summit, youth summit for leaders, for the next generation leaders, na ang magkakandak ay yung AFICA. Wow. So si AFICA is an organization na pinamumunuan ng mga ilan kapastoran at bahagi ako ng board of director nito. At sa pangunguna, of course, ng ating Honorable Mayor, Yes. Mayor Magalong ng Baguio City. So shout out kay Mayor Magalong na talagang very passionate in reaching out the next generation for good governance, 'di ba? Yes. Kasi tama nga naman yung principle na yung mga young people natin sa church, we really have to train them to be God-fearing leaders, 'di ba? Sabi nga ni Gato Jose Rizal, 'di ba, Pastor? Naniniwala ka pa rin ba na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan? Kasi Yes. may mga ilan ako naririnig na parang hindi na yata totoo yung sinasabi ng ating pambansang bayani. Pero ako naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? Para sa generation na to at saka mga susunod na generation. It's just that we have to encourage one another Yes. to really take part. Kahit naman sabihin na natin na napaka fast-paced ng pagbabago sa ating society, marami ng values na Yes. nababago talaga, 'di ba, yung mga godly values. Pero ako, I don't want to discourage myself, 'di ba? Kumbaga, sabi nga, minsan kailangan mo lang piliin Yeah, kung ano yes. yung titignan mo 'di ba? Hindi natin mai-eliminate yung mga negativities na nangyayari sa paligid natin, but we can always choose to be more positive. Yes, amen. And at the same time hopeful. Pag nasa Panginoon ka, dapat lagi kang merong pag-asa sa puso. Amen. 'Di ba, Pastor? So ako, naniniwala ako na hindi aksidente na ikaw po ay kasama namin ngayong gabing ito sa ating pong balitaktakan at sa pagtugon sa mga katanungan din po ng ating mga kaagapay. At kagaya nga po ng aking sinabi, isa't kalahating oras po tayo magsasama-sama for counseling. At siyempre gusto rin po natin na mag-shoutout din sa mga kasama po natin dito sa production, kila classmate Hannah Placer na namimiss ko na yan, si Yes. classmate Hannah dito sa ating program. Nandiyan sila Kuya Reggie Villena at ang ating RTB team. Kay Wen Balatukan, maraming salamat sa iyo, kapatid na Wen, at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Salamat po sa pagsama sa amin, and we are always excited to be on air kasi alam ko na pwedeng gamitin talaga ng Panginoon ang kumbaga yung airwaves, di ba? Yes. To reach those people na hindi natin mapuntahan physically, pero alam ko yung tinig natin pwedeng makarating doon. At the same time, yung mabuting balita pwede talagang makarating doon sa pamamagitan ng ating pong airwaves. At kagaya nung Pastor, di ba, yung inatinan nga natin na forum, yung Christian Camping, kasi dahil sa pandemic, talagang natigil yung Yes, mga youth camps, di ba? So, kaya ako excited ako kasi bakasyon na naman. Yes. Diba? Alam ko maraming nag-organize na naman ulit. Unti-unti nang nabubuhay. Yes. Yung mga Christian camping. Ikaw, Pastor, ano bang kwentong Christian camping mo? Ay, napakadami. Ano yung pinaka-memorable, Pastor, na hindi mo malilimutan? Especially yung encounter. Yes. Yung encounter sa Panginoon. Kailan ba to? It was 5-7 years. Actually, 10 years ago nga yun nung first time kong nakasama sa camp. It was a very memorable experience kasi parang sa akin, syempre, pag nasa camp ka, you get to eliminate yung mga personal belongings mo. So, typically, ikaw lang at saka yung Bible na hawak na meron yung dala mo. Kumbaga, isa sa mga rules and regulations Yes, sa yes. camp, talagang bawal ka humawak ng cellphone, bawal ka Yes. humawak ng gadgets. So, para sang retreat. Retreat, yes. Retreat Oo. sa lahat, di ba? Tapos isolated kayo sa isang vicinity Oo, na talagang ang goal magbabad sa salita ng Panginoon. Yes. May isa akong naalala kasi naging memorable siya sa akin kasi yung venue namin is
is naging venue natin nung huling camp na tayo yung Na bago mag-pandemic. Bago Yeah, mag-pandemic. That was 4 years ago. So, medyo memorable siya kasi parang yun din yung place kung saan kami nagka-camp. Then eventually, yung personal encounter, it was very personal kasi iba pa rin yung ikaw at ang Diyos sa moment na yun. It really changes my life from then on. Kasi madalas, Pastor, pag youth camp, dyan talaga yung nagpapa-altar call. Diba? Yes, Madalas yes. evangelistic yung approach. Yes, And at the same time, it's an experience especially for young people na hindi ka masyadong exposed sa church. Yes, Diba? oo. At marami sa ating mga young people na ayaw sa simbahan. Sa pamamagitan ng mga youth camp, doon nila nakikita na masaya rin pala sa church. Yes, oo. Ito pala yung church, 'di ba? It could be fun, 'di ba? Yes. It could be outdoor. Yes. Masaya palang matuto at mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya tayo we encourage, Pastor, na ang mga simbahan bumalik uli. Oo. 'Di ba? Yung mga Christian campings, 'di ba? Hopefully this year, no? Oo, kasi ang daming nating naririnig ng mga patutuo na talagang naka-encounter sila Yes. at nakakilala at lumalim, or yung iba yung panawagan nila sa Panginoon. Yes, Diba? Na-affirm sa mga youth camps na yan. At kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga organizing teams ng ating mga camp at ating po mga simbahan. At dahil nga po tayo rin, balik tayo sa ating usapang counseling. At tayo nga po ay counseling program. Kaya kung meron man po kayong mga counseling concerns, ay pwede po kayong mag-send po sa amin ng message dito po sa ating FB page, sa 702 DCAS Radio TV. O kaya mag-comment po kayo dito po sa ating Facebook Live. At pwede rin po kayong mag-message sa mga numbers na ito kung ikaw po ay Globe user. Pwede ka pong mag-message sa amin dito po sa 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay smart user, ito po ay 0999-223-5671 and 0961-784-9351. So kung ikaw ay medyo mas gusto mo yung text at ayaw mo dun sa ating live at ayaw mo makilala ka dahil dun sa mga important questions mo, ito po yung pwede ninyong sendan ng inyong mga concerns. At i-like nyo na rin po yung ating Facebook page at i-share nyo na rin po ang ating pong Facebook Live. Nang sa ganun, mas marami po yung maabot natin, matulungan at makasama dito sa ating kwentuhan, di ba? At syempre po tayo po ay mapapakinggan, ang Heartline po ay mapapakinggan from 9:30 to 11 p.m. At from Monday through Friday po tayo at iba-iba po yung makakasama ninyo from Monday through Friday. At alam ko kapag Monday ang kasama nila ay ang Amara, nandyan sa pangunguna ni Pastor Archie. Kung kayo naman po ay merong mga legal concerns, every Tuesday ay tumutok po kayo dito. At kung ikaw naman ay kabataan, young at heart, at the same time, ikaw ay isang guro or isa ka sa tinawag ng Diyos mga laga ng mga young people, we are inviting you to join us po every Wednesday for our counseling discussion. At every Thursday naman po, family mediation. At every Friday naman po ay anything under the sun sa pangunguna ng Miss Jo Alabastro at Kuya Yes. Pilo Laharca. At Thursday po, nandyan po si Kuya Ken Guillermo at si Tita Merlin na makakasama po ninyo. So yan po ang ating mga schedules that na pwede po ninyong abangan. At tayo nga po ay patuloy pa rin sa pagtugon sa mga katanungan po ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaskwad. Yan. At meron po tayong special question this evening na ating pong pag-uusapan at tutugunan para po dito sa ating Banday Kabataan. At Pastor Ariel, ikaw ba ay ready na para pag-usapan natin itong question na to? Yes, from Pastor. one of our listeners, from one of the young people. Ito po yung concern ng ating young people. Hindi ko alam kung itong kabataan na to ay masyado bang nakararanas ng paghihigpit. Di ba? Kasi ang kanyang katanungan, sabi niya, bakit kapag bata ka po, parang ang dami-daming rules? Sabi niya, ang daming bawal. Yes. Yun. So, meron siyang, siguro nag-struggle siya eh. Di ba? Nag-struggle siya doon sa rules and regulations na ini-impose. So, nagtatanong siya, bakit nga ba pag bata ka, tapos pag matanda ka na, nandun na yung freedom. Mas malaya ka ng gawin yung mga bagay na kumbaga gusto mong gawin. Ako, ang nakikita ko dito, Pastor, parang feeling ko as a young person, Yes. siguro ang nakikita niya is yung maraming bawal, tapos yung mga nagpapatupad ng bawal na to, kumbaga, sila,
exempted. So if you're getting the point, Yes, feeling yes. ko yun yung isa sa pinanggagalingan niya. Na parang bakit yung mga adult pwedeng gawin yung mga yan, pero kami, pag bata pa, bakit bawal? Bakit hindi pwede? Bakit wala kaming freedom kagaya nung ginagawa nila, di ba? Na alam nila alam ko bawal yan eh, bakit sila ganun yung ginagawa, di ba? Kumbaga the example that the adults are setting, kumbaga siguro nag-struggle din yung mga young people. Why would I follow those rules kung parang hindi naman importante na sumunod dun sa mga rules na yan? So, yun, Pastor, pag-usapan natin to, bakit nga ba? Bakit nga ba may mga rules? Para sa akin, Pastor, siguro simulan ko sa kwento. Kasi, question ko rin yan before, when I was a kid. Madalas na lagi kong tinatanong yan kasi nga only child ako for 9 years. Parang I have... Napakatagal, 9 years. 9 years. 9 years akong only child and syempre, ikaw, dahil sa'yo nakatuon yung parents mo. Walang iba eh. Walang iba. So, you have to be, nakaano ka sa rules and regulations sa loob ng bahay, pagpunta mo ng school, sa lahat, kahit paglabas ng bahay, pakikipaglaro, lahat may time. Laging may oras. Parang sa akin, ang hirap naman ng ganun. Kasi parang as a kid, you tend to enjoy all the things that is in front of you. And mahirap pag napipigilan ka. May isa nga akong naalala, dahil na-experience kong lumabas ng bahay at makisalamuha sa mga friends ko outside, neighbors, ganyan. May isang pagkakataon na pinigilan akong lumabas. Tanghaling tapat. Though traditionally, bawal naman talaga lumabas at tanghali. Kasi nga, siesta nga, sabi nila. And hindi ko siya matanggap kasi gustong-gusto ko maglaro. Parang sa akin, ba't ayaw nyo ako maglaro? Gusto ko mag-enjoy. Ganyan. Kasi bata ako pa eh. Dami pang gustong maranasan sa buhay. But then again, habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko siya. To a point na mas naisip ko yung behavior ko kung bakit. Parang I would always think about if I were my parent, baka ito rin siguro yung gagawin ko. Kasi siguro, Pastor, magkakaroon ng mas halaga yan ngayon kasi you are already married. Yes. And looking forward to have children. Yes, diba? oo. So, pag naging magulang ka na, Pastor, mas maiintindihan mo yan. Mas maiintindihan ko. Di ba yan yung sinasabi ng mga magulang natin, di ba? Na pag kayo tumanda na, maiintindihan nyo rin. Oo. Kaya sobrang mas nabago yung perception ko when it comes with setting rules and regulations. Kasi kahit naman ako, when I transferred dun sa tinitirhan namin ngayon ng aking asawa, may mga rules pa rin kami na sinusundan. However, it's very different kasi mas mature na yung kailangan naming ilagyan ng boundaries. Kasi, nung bata ako, doon ko mas naunawaan. Kasi, it really changes my behavior. The reason why parents set rules, number one is to challenge your behaviors. Magkaroon ka ng pananaw when it comes how you behave in different aspects of life. For example, pag nasa labas ka, you must behave accordingly, na ito lang dapat tayo, ito lang dapat yung oras. Kasi they are teaching me to adapt, to really follow the rules. Kasi pag lumabas ako, pag lumaki ako, susunod pa rin ako sa rules. Di ba? And it starts with inside their house. So, ganun ko siya nakikita, Pastor. Kumbaga, Pastor, what you're trying to say is that rules, ito yung pag may kaya importante na meron tayong rules is because kinokontrol niya yung behavior mo. Yes. It affects your behavior. Yes. In a specific direction. Yung boundary, 'di ba? Pag kailangan mo ng rules kasi doon mo dinidefine kung ano yung permissible and not permissible. Yes. Or sabihin na natin what is good and what is bad. Diba? Yes. So pag nag-set ka ng rules, doon natin nakikita. Siguro, Pastor, it's important also na define natin ano ba yung definition ng rules at saka ng regulations. Medyo nag-research ako ng konti kung ano yung specific na definition nito. Sabi nila, ang rules are specific guidelines or instructions created by an organization or authority to regulate behavior
Yes, and oo. activities. So yun yung ibig sabihin, very specific ang rules. At the same time, ang rules daw, ginagamit ito as a specific guideline, as a guideline or as an instruction in a small scale. Yes. Diba? Doon nag-uumpisa. And at the same time, ang regulations naman, ito daw yung pagkakaiba. Diba, madalas kasi naririnig natin magkadugtong yun eh. Yes, Diba, oo. rules and regulations. Yes. So anong pagkakaiba ng rules at saka regulations? Ang regulations naman daw are official rules and directives established by the government or regulatory body Yes. or typically with legal binding to govern specific sectors or industries. So medyo technical yung definition Yes, yes. na nakuha natin. Pero parang ang pagkakaintindi natin doon sa regulations, mas malaki yung scale na pinag-uusapan natin dito. Kumbaga, si rules is in a smaller scale. Yes. 'Di ba? So, yun yung pinaka yun yung pinaka scope niya. And balik tayo doon sa katanungan natin kasi ang parang ang concern ng ating kaagapay is parang bakit pagbata, 'di ba? Parang bakit pagbata nababago ba yung rules pag tumatanda ka na, 'di ba? Or hindi na ba mahalaga na tayo ay sumunod sa rules kapag tumanda na tayo? For example, siguro, 'di ba, traffic rules. 'Di ba? Yes. Marami talaga pag may mga matitigas talaga ang ulo, pasensya na po. 'Di ba? Lalo na pagdating sa kalsada, 'di ba? Kasi imagine, Pastor, kung lahat sumusunod sa rules and regulations, mas kakaunti yung aksidente, Yes. 'di ba? O mga hindi magagandang bagay na mangyayari sa kalsada. But because marami sa atin ay lumalabag tayo doon sa mga Yes. rules and regulations na to, na minsan akala natin ang liit na bagay lang. Pero Yes, oo. ang laki pala ng impact ng mga misbehaviors natin. 'Di ba? Kasi kagaya kanina, Pastor, ang binabanggit natin, kumbaga kung may highlight based doon sa nga kwento mo at doon sa definition. So, naglalagay ng rules in order for a behavior to be controlled. Yes, yes. 'Di ba? Para malaman ma-set natin kung hanggang saan lang. Yes, yes. Kung ano yung boundary. Siguro uumpisahan natin 'yan, Pastor, imagine in a classroom setting. 'Di ba? Isipin mo na lang sa loob ng klase, Pastor, hindi magse-set ng rules ang teacher. Yun. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba madalas ang rules sa loob ng classroom, o kapag gusto mong magsalita, magtaas ka ng Tataas kamay. kamay, 'Di ba? You would yes. say present, or pag gusto mong sumagot dun sa question ng teacher mo. Imagine walang rules, Pastor. 'Di ba? Lahat kaya kumbaga pwedeng magbato Yes. ng kanilang gustong sabihin anytime. 'Di ba? Ano kaya mangyayari sa loob ng classroom? It would be chaotic. Yes. 'Di ba? So, masasabi natin safely, rules are set para magkaroon ng order. Yes. 'Di ba? That's number one. And siguro ako pag pinag-usapan yung order, Pastor, just this Sunday kasi I think reminder ng Panginoon sa akin personally, 'di ba? Na kapag tayo nasa Panginoong Diyos tayo, kapag mayroon tayong Lord, dapat ang goal natin is to put order to things. Yes. Yes. 'Di ba? And in order to put order, para magkaroon ng order, 'di ba? You have to set rules, boundaries, and regulations. Yes. 'Di ba? Amen. As a guideline. Magsisilbing guideline ito para magabayan tayo dun sa kaayusan na gusto nating ma-achieve or gusto Yes. nating mangyari. Yes. So, kanina din, Pastor, naaalala ko dun sa story mo, yung mga magulang natin, sabi kasi for 9 years, di ba? For 9 years, sabi mo, you're only child. Yes. Only child ka, so for 9 years, siguro, tas yung mga parents, panganay ka pa, tapos yung mga parents mo, first time na parent yan. Yes. Siguro, yung mga magulang natin, ang unang naiisip niyan, bakit nagsaset ng rules yan, is gusto nila tayong mapag-ingatan. Di ba? They wanted us to feel safe. Yes. Amen. So, rules help ensure safety. Safety. Yes. 'Di ba? So kung ang tanong nung young people natin, bakit ang daming rules pag bata ka pa? Kasi gusto ng mga magulang mo mapag-ingatan ka. Amen. 'Di ba? Kasi marami sa atin kung ang pagbata pinakawalan mo 'yan, 'di ba? Ano ba, for example, nasa kalsada tayo, maraming dumadaang sasakyan. 'Di ba? Kung 'yan hindi pipigilan ng mga magulang, hindi aawatin ng magulang. Tatawid lang yan basta-basta or tatakbo lang yan basta-basta na hindi niya nakikita yung danger. Yes. Marami kasi sa atin, lalo na pagbata pa tayo, since wala ka pang masyadong alam eh. Di ba? Kumbaga wala ka pang masyadong muwang sa maraming bagay. Galing ka pa lang sa maliit pa lang yung mundo mo eh. Oo. Di ba? Pagbata ka, very limited pa lang yung
space, yung area, lalo na ba, kagaya niyan, nasa bahay ka pa lang. Yes. So, bahay pa lang naman yung ginagawa mo, not unless dalhin ka ng parents mo outside, 'di ba? Or not unless mag-start ka ng school mo, doon mo pa lang na-explore pa unti-unti yung mundo. Yes, So, oo. nag-uumpisa ito doon talaga sa loob ng bahay. That's why parents are setting rules in order to prepare us also. And to protect us doon sa danger. Yes. 'Di ba? Agree. Doon sa danger outside. Kung sa loob nga ng tahanan may mga dangers eh. That's why rules are being set, 'di ba? O anak, hindi pwedeng ganito. O anak, Yes. kailangan ganitong oras tayo matutulog, 'di ba? Kasi ano rin 'yun eh, napag-iingatan mo yung physical well-being. Yes. Nya, 'di ba? Pag nag-set ka rin ng rules, bakit kaya sila pwede magpuyat, ako kailangan matulog ng maaga? Yes, 'Di ba? oo. Yung mga ganong sigurong mindset kasi it's precaution. Yes. At protection at the same time, 'di ba? Hindi ibig sabihin na nagpupuyat yung mga magulang, ibig sabihin tama na yung ginagawa nila Yes. or nung mga adult. So, itong mga rules na to, ito yung mga, I think, Pastor, mga basic na rules eh. Yes. 'Di ba na meron sa loob ng bahay. Ano pa ba, Pastor, yung mga rules na masasabi natin na na halos lahat ng household Yes. may mga ganong klaseng rules? Siguro malaking part yung paghugas ng pinggan. Pag kumain ka, Pag maghugas ka kumain ng ka, pinggan. it's Ayaw na marami yan. ayaw ng marami to. And for me, it's siguro malaking factor ang discipline. It shapes your discipline to who you really are. Yep. Mas nababago na yung pananaw mo when it comes with prioritizing things based dun. Kasi kapag bata ka, for example, yung kaagapay natin, dahil youth tayo, pwede natin kasing gawin lahat eh. We tend to explore new things in life. But then again, the reason why we create rules, ganyan eh, mailayo tayo dun sa chaos ng what could really happen. No, i-risk ba? Yes, Ika yes. nga. Kumbaga bottom line, Pastor, gusto nating bigyan ng emphasis na kaya nagsiset ng rules para mapag-ingatan tayo pare-pareho. Yes, yes. And pag sinabi kasi nating rules, ano to help lang talaga siya. 'Di ba? It's tulong lang ito para mapanatili yung kaligtasan. So, ibig sabihin, kailangan din ng participation to enforce such rules. Yes, Ang mga yes. rules naman yan ay sinet lang yan para gabayan tayo. Pero kung wala ring mag-enforce ng rules at kung hindi natin bibigyan ng importance o ng halaga yung mga rules na to, magiging chaotic pa din at the end of the day. 'Di ba? And alam naman natin na ang mga rules, kine-create yan dapat intentionally and fairly. Yes. 'Di ba? So dapat kumbaga ano 'yan, hangga't maaari para sa lahat talaga 'yan. Yes. 'Di ba? Walang hangga't maaari walang exception. And ano to mas kapag nakapag-set kasi tayo ng rules, mas magiging madali para sa atin to take care of other people as well. Yes. 'Di ba? Hindi, may rules tayo. We have to, all of us needs to follow that certain rule. So it's really a protection. And especially pag pinag-usapan natin yung mga young people, 'di ba, sa panahon natin ngayon. Imagine pag walang rules and regulations, Pastor. Wala tayong rules, wala tayong i-implement, wala tayong i-enforce na rules sa mga young people, especially at home. 'Di ba? Parang pag bata ka, pag teenager ka, ang dami mong gustong gawin. 'Di ba? Yung mga bagay na nakikita mo ginagawa ng adult, Yes. kumbaga parang okay yun, parang masaya yun, parang maganda yun, parang kaya ko yun. Yes. 'Di ba? Ikaw magdidig in ka agad or ikaw itatry mo agad eh. Pag young person ka, gusto mo mag-try ka lang ng mag-try. Yes, 'Di ba? Na explorer ka, adventurous ka, 'di ba? Ito rin yung season na talagang doon sa pag-explore mo, dito ka nagkakapag-commit ng maraming mga mistakes. Ito rin yung panahon na marami kang failure sa mga decisions mo. Yes. 'Di ba? Ito yun kabataan. Ang pagiging kabataan kasi, Pastor, it's sabihin na natin ito yung pinakamalaya Yes. na pinakamalayang season. 'Di ba? Na parang you don't care much about the rules. 'Di ba? Basta ako, I feel like doing this, gagawin ko siya. 'Di ba? Ikaw ba may mga ganun kang Pastor, may mga ganun kang mindset no ikaw ay young people, parang you don't care about the rules. Basta ako, feeling ko kaya ko to. I am responsible enough to do it, gagawin ko. Maraming beses, Pastor. Kasi, syempre, ikaw, being bounded by rules, parang pag naging teenager ka, yan kasi lagi yung naging pananaw sa family namin that when the time you step in as a 13 or a teenager, medyo binibigyan kanila ng chance to
explore yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Mhm. Parang sa akin kasi, dati, tuwan-tuwa ako, sobrang excited ko, lalo na nung malalaman kong malapit na mag-13. Kasi yung pananaw ko noon, pag 13 na ako, baka pwede na. Mhm. So, nung nag-13 ako, may mga certain rules na binato sa akin before na hindi na sa akin nilalagay. Kumbaga, dahil 13 na ako, so may kapatid na ako isa, dalawa, I mean, mas nanibago yung set of rules sa akin. Parang this time, dahil nalagpasan mo na to, okay na kami dito, parang nakita naman nila na may tiwala sila sa akin following that rules. Binigyan nila ako ng opportunity to step into a new season of my life and allow me to experience yung kalayaan ba, yung freedom. Anong klaseng freedom yan, Pastor, at the age of 13? For example, nung hindi ko pwede nung naging 13 ako, hindi pa kasi ako Christian nung time na yun. Pinatatry nila akong mag-beer, ganyan, nung time na yon. No? So, hindi pa ako talaga Lilinawin natin, hindi ka pa believer dyan, Pastor. Hindi po ako believer nung time na yon. So, nung nag-13 ako, pinainom nila ako, pinatry nila ako. Kasi parang feeling ko, deep within me, papunta na ako sa adulthood. Ganun yung nagiging Adolescent mindset. period. Adolescent period. Parang sa akin, okay, 13 na ako, so pwede na pala. At least nararamdaman ko na may tiwala sila sa akin. Marami sa family culture natin, especially dito sa Philippines. Kasi siyempre, di ba, mahilig tayo sa mga parties, mga family gatherings. Yes. So parang yung rites of passage. Rites of passage. At the age of 13, uupo ka dun sa round table, kasama Yes. ng mga tito, kasama ng mga tatay. Yes. Sige, hayaan mo lang yan. Oo. Dito lang. So, yeah. So naging ganun yung pananaw ko nung time na yon. Until such time, I've experienced a lot of failures in my decision making. Nung 13 years old ako, going 21, 22. Pero for some families, Pastor, walang ganyang rules eh. Kumbaga, kung sa inyo, at the age of 13, they allow you to do it. Pero for some families, they don't. Yes, diba? So, ibig yes. sabihin, yung rules, ito yung sinasabi natin kanina, na ang rules, ang nagsaset niyan, in a very, very specific. Yes. Diba, kung, bawa kaganyan, family. Your family has rules. Our family has rules. Yes, yes. And other families has rules. So, iba-iba din. At depende rin yan sa background, depende rin yan sa family values talaga. Kumbaga, may mga families mas conservative. Yes. 'Di ba? May mga families mas liberated. 'Di ba? Pagdating sa mga ganyang bagay. And kumbaga hindi natin generalize eh. Yes, Pero yes. makikita natin yung mga rules na 'yan, napakahalaga kung sino yung mga nagsiset ng rules. 'Di ba? Kailangan alam mo bakit mo nilalagay ang mga rules na yan, yung mga boundaries na yan. O bakit hanggang 13 years old lang bawal? Bakit, di ba? Yung mga ganon. So bakit mo pinipermit na eh? Kasi nabanggit mo kanina, bakit ko rin na-mention, Pastor. And later on, it leads you to make decisions na, Yes. di ba? Na hindi maganda. Yes, yes. Kasi ang aga nung exposure mo. Di ba? Sige, tuloy po, sir. So, nung time na yun, when I was experiencing a lot of failures during my journey as a teenager, mas nakikita ko na I needed guidance. So, it's more of a reverse psychology thing on my end, na parang nakikita ko, okay, so the reason why I need to follow the rules when I was a kid is because of this. Mas nakita ko na, kailangan ko pala ng guidance dito kasi parang I'm making decisions na it doesn't lead me to anywhere. Ganun. Parang I kept failing and failing. And most probably, naisip mo yan, Pastor, nung napahamak ka na. Nung napahamak na ako. Or may mga consequences ka na. Yes. Na hindi ko naisip noon kasi I was inside the rules. Until such time na nilabas nila ako and they trusted me, making my own way of freedom. Mas nakita ko na I needed guidance along the way. Parang sa akin, na-enjoy ko yung mga decisions na to, but at the same time, it doesn't lead me anywhere. Mas nakikita ko yung value ng parents ko, why they set rules on my life. Kasi ito pala yung reason na yon. So, kaya pala nila pinaranas sa akin to, na sige, try natin, step into this new season of your life, and we will always be here kapag may mga times na babagsak ka. Kasi we wanted you to grow. So, we wanted you to see why ito yung nangyayari.
So, ganun ko siya naranasan nung time na yun. Kaya parang sa akin, nung bago ako gumraduate as a college student, sabi ko, I needed guidance pala. Mas malaki yung part na kailangan ko ng rules na tinitignan for me to be guided sa lakarin ko rin, of course. So, meron akong yung pangalawang point natin, maganda yan, Pastor. So, rules make it clear that you are already an adult. Yes. Kapag nilabas ka na dun sa rules na yan, ibig sabihin you're starting to become an adult. Yes, Diba? yes. Kaya ano yan Pastor, kasi yung pinanggagalingan nung natin, kaagapay nung young people natin, bakit pagbata ka? Yes. Diba? Madaming mga rules and regulations. And this is the reason why, exactly the reason why. Kasi pagbata ka pa, you tend to make, wala ka pang capacity to really make sound decisions. Yes. Nakakapag-decide ka, pero not necessarily yung decisions mo are good decisions or Yes. favorable decisions. Kasi pag nag-decide ka, ano bang basehan ng decision mo? 'Di ba? Feeling. Feeling, yes. Feeling. Ay, gusto ko 'to, gusto ko 'yan, 'di ba? Damdamin. So, pagbata ganun napakahalaga ng mga rules na sineset kagaya nung pinag-uusapan natin kanina pa. Ang unang-unang intention kasi niyan, because those people who set those rules, ang pinaka intention nila and motivation nila is for the safety of those people under their care. Yes. 'Di ba? So ibig sabihin ang rules may nag-i-impose niyan. Yes. 'Di ba? So ngayon, pag young people ka, pag young person ka, dahil nga hindi ka pa ganun ka mature in handling sabihin na natin yung mga problema ng buhay. Wala ka pa namang ganun talaga pag bata ka pa, 'di ba? Sabi nga nila, ang sarap maging bata, parang walang problema. True. Diba? Iba yung problema mo pag bata ka. Problema mo, gutom ka lang. Yes. Problema mo, nabobore ka lang. Di ba yung ganun? Gusto ko maglaro. Yan. Yung mga ano mo yan yung mga problema mo pag bata ka. Hindi ka pa napupunta dun sa reality ng buhay. Yes. Na nakikita mo yung kahalagahan ng bawat decisions. Di ba? And rules that are being set by the authority or the parents are very helpful. Yes. 'Di ba? Very helpful 'yan dun sa stage na napaka-vulnerable mo as a young person. Yes. 'Di ba? Kasi nga marami ka pang hindi naiintindihan. 'Di ba? Marami ka pang hindi na po-process. Gusto kong bigyan ng emphasis 'yun kasi minsan pag bata tayo, akala mo alam mo na lahat. Yes. Lalo sa panahon natin ngayon, yung mga young people kasi all the informations are available at one click, 'di ba? Of their finger. Talagang bata pa, makikita mo exposed sa maraming bagay online. So they are being fed by the social media, 'di ba? Marami silang natututunan. Magugulat ka nga may mga bata na nagbabad words na, 'di ba? Pag naiinis sila out of their emotions, nagbabad words sila. Yes. 'Di ba? Because of their exposure online. Yes. So ngayon, makikita mo dahil hindi nag-set ng rules yung mga adult na nangangalaga sa mga bata na 'to. Ngayon yung exposure nila, you're allowing them, 'di ba, na ma-expose dun sa mga bagay na hindi pa dapat. Yes, correct. So, ang tendency, hindi nila alam kung paano ipoprocess yung mga thoughts na yan. Akala nila lahat ng bagay na mapanood nila, ayos lang. At yun yung tamang gawin. At yun yung tamang responses. So, why not set rules? Diba dati naalala ko nung mga unang panahon, mas maraming sabi nga nila batas militar, diba? Yes. Mas maraming rules kailangan ganitong oras nakauwi na kayo sa bahay o dapat ganitong oras sabay-sabay tayong kakain o ganitong oras matutulog kayo. Alam mo yun, yung mga ganong mga paalala or mga ganong rules at home. Ngayon, I think, diba, sa tingin ko majority hindi na masyadong nag-i-impose ng ganong klaseng rules. Hindi na siya nakikitang importante. Kasi sabay-sabay nang nagpupuyat. Yes. Totoo yan. Pare-pareho nang hindi umuwi sa bahay ng oras. 'Di ba? May kita mo dahil doon sa makabagong panahon na nababago. Nagbabago din talaga yung values natin at pati yung rules natin nababago din. Kasi sabihin na natin, gusto naman natin maging fair. Kasi nagta-transition may progress na nangyayari. Kaya lang, reality din, hindi lahat ng progress beneficial. Di ba? Kagaya yung mga ganyan. Pwede naman yun i-enforce pa rin natin yung mga rules na alam natin na makakatulong pa rin dun sa mga kabataan natin sa panahon ngayon. Meron akong isang napanood or narinig na balita nitong nakaraan na nakaka-sad kasi sabi nila, according to studies and according to datas na nandun daw tayo sa pinakailalim na bahagi na yung educational system daw natin ay declining talaga. So nung sinukat yung capacity ng mga
Filipino learners, Yes. 'di ba? Sa panahon natin ngayon, yung mga estudyante, marami are having problems reading. And yung comprehension at the same time mathematics. So within the Asian population continent, nandun tayo sa pinakailalim. That's So ang sad. sabi nila, ang dahilan daw is because yung methods of instruction, yung methods of teaching, Yes. nag-iiba daw talaga. So even inside the classrooms, we are becoming more permissive. Yes. 'Di ba? Imbes na ang mga classrooms natin nagiging lugar kung saan dapat natututo ang mga bata ng Yes. mga tama't mali. Yes. Diyan sila dapat natututo ng mga rules and regulations, yung boundaries nila, yung limitations nila. Kaya lang, sadly, nag-iiba yung atmosphere. Yes. At nag-iiba yung emphasis ng mga teachings ng mga paaralan natin. And ako sad yun, Pastor. Yes. Medyo sad reality yun. And sana magkaroon tayo ng awakening. Matauhan tayo lahat na this is a reality that somehow we have to address. Yes. Iba yung quality ng education. And bakit ko nababanggit to, no? Kasi we're talking about rules and regulations. I think masyadong nagiging maluwag. 'Di ba? Nagiging maluwag tayo sa maraming bagay na hindi natin na parang halimbawa kagaya niyan, dahil may nagreklamong kabataan, ba't ang higpit-higpit nyo? Mag-a-adjust tayong lahat para sa kanila. Yes. 'Di ba na hindi dapat? Yes, yes. Dapat kapag alam natin na beneficial ang isang bagay, ang kagaya nga ng binanggit natin kanina, Pastor, 'di ba? Ang rules nilagay niyan to help ensure safety. Yes. However, kung walang magi-implement, 'di ba? Kung walang magpapatupad, walang magi-enforce Yes. yung mga rules na 'to, sayang yung mga rules. Yes. And again, uulitin natin, ang rules na yan ay sinet yan in order to protect. 'Di ba? Those people na under dun sa care Yes. ng mga tao na dapat nag-impose ng rules. Yes, yes. 'Di ba? So, hindi naman mahirap intindihin bakit nandyan yung mga rules and regulations na yan. Yes. Para protektahan tayong lahat. Yes, yes. Especially yung mga bata. Kaya kayong mga young people, huwag kayong magalit, huwag kayong mainis just because you are being limited by those rules. Yes, yes, correct. Yeah. Ako, Pastor, bigla ko lang naisip, no? Maganda yung pinag-uusapan natin ngayon kasi the society today really changes the whole authority na meron ng isang bansa. Parang may bigla ako kasing naalala na alam mo yung tipong may nagreklamo lang, iba talaga nagagawa ng social media. Parang yung tipong nasa kalagitnaan kayo ng away, may video na kasama. Parang sa akin, without knowing yung sides ng bawat Context. yung context ng bawat scenario, parang we tend to make rules based dun sa mga sitwasyon na out of context really, technically. And gaya nga nung nabanggit mo, Pastor, nag-a-adjust yung buong bansa just because of one scenario na, alam mo yun, not really proven na tama talaga. Parang it's really sad to know na, alam mo yun, bigla nang nagreklamo ang isang kabataan, nag-post siya ng video, ganyan-ganyan. Tapos magbabago yung biglang, alam mo yun, Damay lahat. nadadamay lahat and it tends to create chaos. Yung akala nating maayos siya, pero hindi eh. Yun yung nakakalungkot na we are being twisted today Kumbaga, about the reality na hindi siya maganda. Kumbaga, Pastor, dun sa sinasabi mo, sa panahon natin ngayon, dahil marami na ang hindi nayayakap yung kahalagahan ng mga rules na yan, ng regulations na yan, nagiging chaotic kasi feeling, especially yung mga, for example, yung mga, we're talking about the younger generation. Alam mo, mahal namin yung mga young people. Yes, yes. Kaya nga tayo nandito di ba, to help the young people. So this is a reminder para sa mga kabataan natin. Di ba, kailangan mong maintindihan na ikaw, bilang bata pa, marami ka pang bagay na hindi talaga alam. Yes. Di ba? Na kahit marami kang information na accessible sa'yo, marami kang information na nababasa, na, alam mo yun, kasi may marami ngayon, di ba, kakabrowse mo sa social media, feeling mo tumatalino ka. True. Di ba, lalo na ngayon, ang hilig ng ang mga social media kasi, they were created to, to bring information in a small period of time. Talagang babato ng information yan. So, tayo na info overload. So, minsan, hindi kompleto yung information na nakukuha mo.
'di ba? Parang a little bit of disinformation. Feeling mo alam mo na lahat. Yes, yes. 'Di ba? Pag young people ganun, hindi alam ko 'yan eh. Yes, yes. And they would argue with you. Yung young person na to would argue with you. Hindi alam ko 'yan, ganito 'yan, tama ako, ganyan. So, yung social media, it really impacted this generation differently. Yes. 'Di ba? So when we are talking about rules and regulations, and marami na rin na hindi napapahalagan yung rules that are set and regulations that are set by the government or Yes. by a higher authority. 'Di ba marami sa atin hindi na natin napapahalagahan. 'Di ba? And kagaya ng binanggit mo, Pastor, na nagki-create ng sarili nilang rules. Yes. Yung mga young people, and ipopush nila yun eh. Na hindi kayo tama, kami yung tama. Or ako yung tama. Yung iniisip ko yung tama. Bakit nyo ginagawa yan? Yung ganyan Yes. mag-question yung mga ano eh. Parang, hindi nyo ba naisip kung paano ko naapektuhan yan? Ganun Yes. mag-isip eh. Paano ako naapektuhan? Hindi yung majority. Yes, yes. Diba minsan tayo, pag tayo naging sensitive. Yes. Sensitive doon sa personal. And hindi ka sensitive doon sa ibang tao Yes. na kasama mo. Gusto mo Yes. mag-adjust lahat dahil gusto mo lang. For example, kakain tayo, gusto ko may sabaw. 'Di ba? Lahat gusto sabihin natin prito. 'Di ba? Yes. Parang people would adjust to you na hindi ito lutuin natin. If you know what I mean, Pastor. Yes, yes. So kapag ang isang tao hindi nasanay nung bata pa na may mga boundaries at may mga limitations at hindi ipinaunawa sa kanya yung kahalagahan ng pagsunod, nung pagsasubmit sa rules na to, nagiging problematic Yes, true. yung isang tao habang tumatanda. And yung mga rules na to, kagaya nga ng binanggit mo kanina, Pastor, malalaman mo kapag ikaw nagiging adult na unti-unti. Kapag unti-unti ka nang tumatalon dun sa kabilang, on the other side of the fence. Yes. Diba? Hanggang dito yung boundary mo, pero you're already allowed Yes. to be on the other side. Doon mo makikita ngayon na parang, okay, kaya pala may mga rules kasi ito pala. Yes, yes. Diba? Kasi yung question nung kaagapay natin, nag-wonder siya bakit pagbata, ang daming bawal. Kasi yung mga magulang mo really wanted you to be safe. Yes. Alam nila kung gaano ka-dangerous yung mundong Yes. gagalawan mo. And your parents are preparing you Yes. for the things na kakaharapin mo pag wala na sila. Diba? Ngayon, kagaya nung binanggit mo, Pastor, rites of passage, binigyan ka ng karapatan tumalon sa kabilang banda. Diba? Yes. Nung mga magulang mo, pinatikim ka. So ngayon, ito yan. Ikaw magde-decide. Diba? Ikaw ang magde-decide whether magugustuhan mo ba yung lasa niyan o hindi. Diba? So when you experience getting drunk, yung ganun ba? Na parang alam mo yung rules mo na when you do it, when you drink too much, for example, halimbawa lang po ito when you drink too much, alam mong malalasing ka. And ito, bibabatuhan din natin yung mga listeners natin ng sinasabi sa Word of God. Sabi ng Word of God, do not get drunk. Yes. Di ba? Huwag kang, rule yan. That's also a rule. Na kung ikaw bilang tagatanggap nitong rules na to, it's up to you whether you would follow those rules. 'Di ba? So marami pag adult ka na, wala na masyado yung authority. Ang meron kayong guideline 'Di ba? In your mind, in your heart, nag-e-echo yan yung mga bagay na tinuro sa iyo, or kung ikaw nagbabasa ng Word of God, yung mga bagay na nabasa mo, 'di ba? It's all in your mind. So yung mga rules na yan, nagiging guideline mo yan in making decisions. 'Di ba? That's why all of those are set, are in place. And kahit naman ang Bible, ang Christianity, pag pinag-usapan natin, Pastor, Yes. it has rules. Yes, it is. Diba nung create ni God ang Garden of Eden, nag-create siya ng rule. Yes. Diba? Nag-create ang Panginoon ng rule to put order to things. Yes. Kaya lang, dahil nga naging disobedience, pumasok ang kasalanan, naging disobedience si Adam and Eve. Yes. Diba? Nag-break nila yung rule Break nila yung rule. Anong ang ending? Sino nag-suffer? Tayong lahat. Yes, correct. Diba? At makikita natin din doon na pag hindi tayo sumunod doon sa mga rules na yan, pwedeng hindi lang ikaw yung maapektuhan. It could also affect those people that you love. Yes, Those correct. people that surrounds you, di ba? Or those people who would follow you if you are an influential person, influential Yes. kang tao, Aha. nag-break ka ng rule, people would follow you. Ay, hindi, okay lang pala. Si ano nga ginawa. Yes, oo. Usong-uso pa naman ngayon, Pastor, di ba? Mga nagbablog. Oo. Nagbi-break sila ng rules, binablog nila. Yes, correct. Sad reality. Sad reality, pero yun nga, pag tayo hindi nag-obey ng rule, tinataasan natin yung risk na mapahamak tayo. Tinataasan natin yung Yes. risk na tayo ay
Yung iba, naalala ko tuloy, hindi lang basta mapahamak, Pastor. Alala mo, for example, sa kalsada Yes. ulit. Kaya may speed limit eh. Aha. Di ba? Correct. Importante yung speed limit kasi protection yun. Yes, Di ba? yes. So ngayon, nitong mga recently, di ba, naalala mo, sa atin banda. Yes. Oo, yung ang bilis-bilis nilang magpatakbo, video pa nila yung mga sarili nila, 'di ba? So ang ending na aksidente sila. It even causes na mawalan ka ng buhay, 'di ba? Yes, correct. Na maghihinayang ka sa mga young people na hindi nag-a-abide sa rules. 'Di ba? Na it could even cost their life dahil lang dun sa kapabayaan nila na feeling nila they can do anything they want. Yes. 'Di ba yung freedom na feeling nila dapat meron sa sila. Yes. And tatalon tayo, Pastor, dun sa siguro dun sa next point natin. That's why rules are created because it also creates trust between two people. Yes. Halimbawa, okay, may rules tayo Iel, may rules tayo. So, hindi kita masasamahan. Oo. So, habang nandun ka, bawal kang sabihin na natin, o bawal kang humiwalay dun sa mga kaklase mo. Lagi kang nandun sa susunod kay teacher. Di ba? So, yung rule na yon, it may be simple, pero napaka-importante yun. Yes. It creates trust between you and me. Yes. Di ba? Doon ko makikita kung kaya kitang pagkatiwalaan Yes, o correct. hindi. Diba? So, maglalagay tayo ng ganong klaseng guideline. So, it creates trust. Amen. Do you agree with that, Pastor, na ang mga rules na yan, it creates trust between people, between companion, between a community? Yes, Pastor, 100%. Malaking factor ang tiwala kasi in relation din dun sa story ko nung bata ako. Nagkaroon ako ng confidence eh. That's the first thing I've had nung time na pinagkatiwalaan nila ako. Kasi parang sa akin, okay, may tiwala na pala sila sa akin. So, parang nagkakaroon ako ng opportunity to be free at the same time, be trusted. And on my end, ang nangyayari sa akin, yung self-esteem ko, yung confidence ko sa sarili ko, mas tumataas din. Parang it really helps an individual psychologically. Kasi ang laki nung value na ibibigay nun sa buhay mo. Personally. Especially kapag trust na. Parang naisip ko nga nung time na yun. Sabi ko, okay, I've allowed them to trust me. And I have put myself into this situation that I'm capable to decide. Pero at the same time, kailangan ko pa rin ng guidance sila. Parang ganun yung nagiging value na sa akin. Na iba pala kapag may tiwala na yung magulang mo sa'yo. Yes. Na ano ka, na sabihin, parang nagkakaroon ka ng another path in your life, but at the same time, bit mo yung mga guidelines, yung rules na sinet sa'yo before. Parang ikaw, okay, at least alam mo na, pag dumaan ka dito, ito yung dapat na hindi mo gawin, ito yung dapat mong gawin. So, nagkakaroon ka ng better path, I should say, kapag may ganito tayong tiwala sa isa't isa. Tsaka yun, Pastor, yung isang bagay na hindi nakikita ng maraming young people. Di ba na yung halaga ng tiwala ng magulang. Parang hindi na masyadong napapahalagahan sa panahon ngayon. Yes. Kasi nga, people are more free. The younger generation are more free to do things on their own. Or maybe, isang reason din siguro is because marami talaga sa panahon natin ngayon, nagre-reap na tayo ng mga failed decisions ng mga adults in the past. And ang dami ng broken at dysfunctional homes sa panahon natin ngayon. That's why, it's a struggle eh. It's a struggle na bakit may ganitong mga certain rules, 'di ba? Yes. Kaya yung pagpapahalaga din natin doon sa mga sa mga rules ng mga parents natin ay nagiging questionable kasi they've made mistakes eh. Yes, correct. Gusto ko lang rin sabihin, kumbaga ito kasi yung reality natin, gusto ko rin sabihin sa mga young people na patawarin nyo rin yung mga magulang ninyo. Kung nagkamali sila nung kabataan sila. Maybe that's why they are setting those rules now at nagiging strict sila dun sa mga rules na yan. Kasi ayaw nilang mapahamak ka the way they did. Yes, correct. Naranasan na nila yung kapahamakan, naranasan na nila yung consequences ng mga decisions nila just because they are bending the rules, they are breaking the rules that are being set by their parents. Parang sasabihin, hindi na. Ano na ngayon? 2000 na. Di ba?
2024 na po ngayon, hindi na, 'di ba? Parang hindi dapat ganun yung mindset natin. Yes, And correct. ako naniniwala ako, pastor, na kapag natutunan ng mga young people na i-embrace tong part na to, yung trust, na it's important to gain your parents' trust. 'Di ba? At malalaman, kumbaga itong trust na to, nag-grow to at nade-develop to between the parent and the children. Kung matututunan natin talaga to really respect and obey their rules. Pag Yes. sinabi ng magulang mo, umuwi ka ng ganitong oras, magsumunod ka. Kasi naalala ko yung father ko pag nag-uusap kami hanggat nandito kayo sa bahay na to, ako yung masusunod. Which is tama naman talaga. Yes, correct. 'Di ba? Nandun kayo, tinuturuan tayo ng mga magulang natin ng concept ng pagpapasakop. Yeah, pwede ka naman talagang lumampas ng ganitong oras. Kumbaga, feeling ko nakikita naman ng mga magulang natin na wala namang masama kung medyo malilate ka ng konti ng uwi kasi nag-i-enjoy pa kayo sa ganito. Pero itong mga rules na to at itong mga pag-i-impose ng mga rules na to are very important for the parents, 'di ba? Na makita nila na yung meron pa silang authority. Kumbaga nag-i-establish din sila ng authority over us. And hanggat kaya nilang pag-ingatan tayo, pag-iingatan talaga nila tayo. Yes, yes. Kung ikaw nakita nila na sumusunod ka, sumusunod yung anak ko 'Di ba? Na-establish mo yung trust na parang pag nagpaalam ka na sa susunod, medyo malilate ako uuwi. Diba? Sige, okay lang. Kasi na-establish mo yung trust Nakita nila naging masunurin ka na kahit hindi sila nagsusupervise. Enough na yung paalala nila sa'yo or yung guideline na yan, tong rules na to, para mapag-ingatan ka. Yes, yes. Diba? O anak, wag kang magbibisyo pag nandun ka, wag kang makikisama. Diba? Okay lang makisama ka sa friends mo, pero wag mong gawin yung ginagawa nila. Diba? Yes, Pwede yun, kasi you can still enjoy. Diba? Kung yun yung sinabi ng magulang mo at hindi na kumbaga may mga magulang kasi ngayon hindi na ganoon kahigpit Yes, diba? Pero kung yung mga magulang mo pinaghihigpitan ka, they have reasons why they are doing it. Yes. Diba? Or maybe ikaw hindi mo nakikita sometimes kasi pag ikaw yung behavior mo, diba? Parang sa'yo akala mo okay lang. Pero yung mga magulang mo, nakikita nila yung danger na nilalakaran mo na parang yung anak ko mapapahama kapag pinagpatuloy niya yung ginagawa niya. Diba? Hindi mo nakikita yun May marami tayong blind spot pag young person tayo. And kagaya nung binanggit mo, Pastor, time will come that you would realize na kailangan ko pala. Yes. Kailangan ko pala nung guidelines nila, kailangan ko pala nung gabay nila. Yes, correct. Diba? Sir. So eventually, you would realize that. So mas maganda, the earlier you realize na importante pala yung pagsunod mo sa mga magulang mo, the better. Correct. Diba? At hindi, ano yung in-establish natin ngayon, Pastor, sa kwentuhan natin. Yes. Diba? Na huwag kang ma-disappoint, huwag kang magalit, huwag kang mainis, huwag kang ma-discourage Yes. sa mga taong gusto lang naman pag-ingatan ka. Yes, correct. Diba? Yung mga rules na yan, nawa importante na naunawaan mo ngayon na para sa pag-iingat sa'yo yan. Yes. At yes. gusto lang ng parents mo to build a trust, kumbaga a relationship na nagtitiwala sa isa't isa. A trustworthy relationship. Na parang alam ko yung anak ko kahit na hindi ako nakatingin, hindi ako nakasama. Sabi nga sa Bible, train up a child the way they should go. And when they are old, they shall not depart from it. Yes. Diba? Yun naman yung sabi. That's why rules are important when you're young. Boundaries are important. Values are important. Diba? Kaya mahalaga din na nandyan din yung guidance ng mga magulang mo pag bata ka. Yes. Or else, ang maa-adapt nila, iba. Yes. Diba? Parang sa mga parents din po, reminder din po talaga na wag po tayo magulat kung yung mga anak natin nag-iiba ng behavior. Kung growing up, hindi naman natin talaga sila nagabayan. Yes. Let's not be surprised, diba? If we want a certain value na ma-adapt ng mga batang yan, habang bata sila, ipaunawa po talaga natin. Yes, correct, Pastor. Diba? And, Pastor, tama ba? Kumbaga reminder sa mga magulang din at saka sa mga people in authority. Yes, Pastor. I would really agree kasi malaking factor 'yun na siguro kanina habang pinag-uusapan natin yung trust. Biglang pumasok sa isip ko about not abuse trust. Siguro Kasi pwede rin talaga maabuso. kasi pwede rin kasi bilang isang kabataan lalo na kapag binigyan ka ng tiwala ng isang tao, mas nagkakaroon tayo ang initial response natin, pwede na lahat. May ganun agad tayo. Pwede na pala lahat. Sige, gagawin ko na lahat. And without knowing na there are still boundaries kapag pinagkatiwalaan kasi tayo, we have to be on guard at the same time dun sa mga
possible risk, I should say, in our decision making. Kasi mahirap na naaabuso natin ng tiwala. Parang ano yan, Pastor, di ba? May nakasulat na nga na walang tatawid, nakamamatay. Makita mo, ang dami pa rin Tumatawid pa. Bawal magtapon ng basura. Yan. Bawal umihi. Yung mga ganun. Yes. Kumbaga, ang daming reminder sa paligid natin, pero tayo talaga, ayaw natin ang nire-restrict tayo sa maraming bagay. Yes, diba? totoo yan, Pastor. Tapos sa huli, tayo yung magrereklamo. Diba? Totoo Magrereklamo, ano ba naman ang dumi-dumi? Ano ba naman ang baho-baho dito? Yes. Hindi mo ba na-realize ikaw din, you are breaking those rules? Yes, correct. Diba? Hindi Totoo natin yan. nakikita yung impact ng mga pagsuwahin natin. Diba? And eventually, marirealize mo, contributor pala ako. Yes. Bakit ganito yung society natin? Bakit ganito yung mundo natin? Sa mga young people, do not be surprised. Pagdating ng panahon, kayo na yung mga magulang, tapos may mga anak kayo, anong maaabutan nila? Yes. Diba? Ano yung madadatnan nila sa generation nila? What kind of society are we trying to build? Yes, correct. Diba? Eventually. And pag iniisip mo, ikaw young people, kung iniisip mo wala kang impact, I'm telling you, marami kang malaki yung impact mo sa generation mo. Yes. Kung hindi mo aayusin, kung hindi ka magiging intentional, kung hindi ka magiging masunurin, 'di ba? What kind of generation, Yes. 'di ba, that your children will be in? Yes. Nakakalungkot lang. So, kung kaya nating i-prevent, prevention is always better than cure. At naniniwala ko, Pastor, hindi pa huli ang lahat. Yes. Para mag-ayos tayo pare-pareho. Yes. 'Di ba? Umpisahan natin dito, obey the rules. Yes. Wag kang magalit, wag kang magmaktol dahil ang daming rules. Yes, Ayan. yes. And sa akin, Pastor, for the parents, of course, minsan kasi nasusobrahan tayo sa awa. Parang may pagkakataon kasi na nasobrahan tayo sa awa, nagiging permissive naman tayo. And it leads sometimes yung pagiging permissive natin for our children. Minsan kasi sobre. Parang, ay, nakakaawa ng anak ko, pinigilan kong lumabas, ganyan. Pero paglabas niya, paano kung may nangyaring ganito? Parang it's Kumbaga, a Pastor, matter of being... lahat ng sobra, Lahat ng sobra masama. bawal. Oh, Lahat masama. ng sobrang masama. Malaking factor na sana na yung kultura natin dati na bigla ko tuloy naalala kasi ganun ka-strict yung mga magulang before. Iba na kasi ngayon parang the society is really changing now. Kumbaga, Pastor, siguro to put balance to that, hindi lang tayo, kumbaga kung ano man yung natutunan natin in the past, yung sobrang higpit. Diba? Kahit Yes. paano medyo luwagan natin ng konti. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging sobrang luwag din tayo. Oo. 'Di ba? So siguro naman natuto na tayo dun sa experiences natin. Ano yung kailangang mag-adjust? Yes. Kung ano yung beneficial, kung ano yung hindi beneficial. And at the same time, we can ask God for wisdom. At alam naman natin, Pastor, na iba-ibang family, iba-ibang culture, iba-iba rin ang behavior ng mga bata. Yes. Iba-iba din ang implementation ng rules and regulations, 'di ba? Wala namang one size fits all diyan. Yes, correct. 'Di ba? Parang may mga bata lumaki naman sa maayos na pamilya but they ended up, 'di ba? Yes. Na iba talaga yung takbo ng isip nila, iba talaga yung drive nila. So, iba-iba din. Yes. 'Di ba? So in setting all these rules, sometimes yung mga rules na yan effective, effective to protect them, pero yung iba hindi mo sila napoprotect, na oppress mo sila. Yes. 'Di ba? Baka kailangan mo mag-adjust ng konti dun sa mga rules na yan. 'Di ba? Para lang pakinggan mo lang rin. Yes. 'Di ba? Parang marami kasi sa mga young people feeling natin talaga yun. We are not being heard. Hindi ako naiintindihan, hindi ako naririnig. Wala silang pakialam sa akin, buti pa sa labas na naiintindihan ako, iniintindihan ako. May ganyang sentiments 'di ba, yung mga young people. Kumbaga dito, maganda na napag-uusapan natin 'to kasi maybe we just have to balance also. Yes. Balansehin lang din talaga natin. Huwag nang din sobrang higpit, yung iba naman kasi, 'di ba? Na yung 20 years old na yung anak. Yes. 'Di ba? Ni hindi pa makalabas ng malate ng konti ng uwi, 'di ba? Yes, Yung kahit naman mahalaga yung kumbaga yung magi-enjoy lang ng konti, 'di ba? So pag nawala naman sila, ang problema pag nawala yung mga magulang, you were not able to prepare your children Yes. doon sa totoong buhay talaga. So a balance of both. Yes, a balance of both. Importante na sa lahat naman, Pastor, kailangan balanse talaga tayo dapat. balance. Pero magandang natutunan natin ngayong gabi na yung mga rules na yan para pala sa natin yan, kaligtasan. Yes, correct. Diba? Para pala sa safety natin yan at the same time sa kaayusan. At the same time. Yes. Tsaka yung malaking bagay na
pahalagahan natin yung habang bata pa tayo, napapahalagahan natin yung mga bagay na binabato sa atin ng ating mga magulang to actually it really benefits us pagdating ng panahon. Parang sa akin nga nung recent niya kasi birthday ng asawa ko. Happy birthday sa aking asawa. Belated pala. Happy birthday kay Faith. Happy birthday. Tutuwa ko kasi nagbago yung dynamics ng family namin. From a person na dating pinapagalitan lagi ng magulang, ganun. Ako po yun. Suki ako sa ganun. Kasi sobrang abusive ako before sa mga, pagdating sa rules and regulations sa bahay. And even sa grades, sa school, lahat ng pressure nararanasan ko nung bata ako until such time naging teenager ako. Lumuwag ng onte, oo, pero mas naging maluwag sila sa akin nung nag-decide na ako magpakasal. Mag-family. Magpamilya. Adult ka na, Pastor. Yes, oo. Ang laki nung, siguro doon natin makikita yung privilege na pwede nating makuha in following, being obedient dun sa mga rules na sinet sa'yo before nung bata ka pa. Mas maintindihan mo ngayon. Ako, personally, mas naiintindihan ko ngayon na beneficial siya. Lahat ng rules na binato sa akin. Ngayon, Bagamat marami kang sinuway, Pastor. bagamat marami ako sinuway, pinagsisisihan ko yun. Parang sa akin, oo nga, no, that pala sumunda ko. Parang hindi sana ako, Kumbaga, Pastor, natuto ka dun sa pagsuway mo kasi narip mo yung consequence. yes, narip ko yung consequence na hindi na dapat sana Yes. kung sumunod ako. Oo, kasi mas matalino daw yung natututo sa kamalian Yes, correct. ng iba. Oo. O kaya wag sasabihin na naman ng iba dyan, hindi, Pastor, gusto ko rin yan, ma-experience muna para matuto. Wag na po. Hindi naman lahat kailangan mong maranasan para matutunan mo, di ba? Yes. May katalinuhan tayo. May Yes. katalinuhan tayo. You can learn from those people who have experience. Yes, Di ba yes. yung mga failures na yan? At saka, Pastor, pagdating ng panahon, you will always seek guidance pa rin Yes. sa mga taong nauna sa'yo. Sabi nga nila, Pastor, yung kung isa-summarize natin yung mga pinag-uusapan natin, no? Yung may benefit talaga eh. Yung pagkakaroon ng house rules. Yes. Mag-uumpisa kasi talaga at home eh. Yes. 'Di ba sabi nga, Bahay. ang family daw yan yung pinaka smallest unit ng society natin. Mag-uumpisa talaga lahat sa loob ng tahanan yan. Kung pag-uusapan kasi natin yung scope ng mga rules na sa mas malaking scope, 'di ba? Society-wise ba? Yes. Mahabang usapin yan. So, ngayon parang establish lang natin bakit importante yung mga house rules Yes. na ini-establish at home. So, yun nga yung expectations sa isa't isa on how we should behave. Yes. 'Di ba? Dahil may sinet kang rules, meron kang expectations from every member of the family na ganito tayo dapat. Yes, yes. 'Di ba? Pangalawa, it creates a sense of order. At the same time, mas nagiging stable, sabihin na nga natin. Yes. Kapag hindi may nakaset tayong rules, lahat tayo nakasunod diyan, 'di ba? Kaya pag ikaw for example, yung mga magulang pinagalitan yung anak, hindi ka pinagalitan dahil wala lang. Pinagalitan or hindi mo pwedeng questionin na hindi niyo ako mahal, lagi niyo akong pinapagalitan. Yes. Ganun kasi, 'di ba? Pinagalitan ka kasi meron kang rules Yes. na hindi sinunod or sinuway mo. And kailangan maintindihan mo bata pa na may consequences lagi. Yes. 'Di ba? Yung disobedience natin at yung mga pagsuway natin. So it creates a sense of order. Yes. Having rules, it creates sense of order and stability. And kagaya ng unang point din natin kanina, Pastor, it promotes safety. Yes. 'Di ba? Yun yung talagang pinaka major na purpose bakit may mga rules na 'yan. And it also yung rules din at home also encourages positive behavior Yes. from every member of the family, 'di ba? Parang kumbaga ulitin ko yung ginagamit po natin, it encourages. Yes. 'Di ba? Positive behavior from everybody. 'Di ba? Kapag ang isang tao masunurin talaga, mas masarap kasama 'yan eh. 'Di ba? And in the end, ang magiging result nito dahil nag-encourage nga siya ng positive behavior, eventually you are building a stronger family Yes. relationship. Di ba? Mas nagiging strong, masunurin yung anak ko. Si daddy, reward. Yes. May mga reward system eh. Di ba? May mga reward system din naman sa bahay. And it also improves communication Yes. within the family, I think, Pastor. Diba, yung having all these rules, may mga discussion points kayo eventually na bakit anak bawal. Siguro mahalaga din yun, Pastor, na Yes. ipapaliwanag mo bakit may mga ganyang Of rules. course. Oo.
Oo. Iba-iba yun. Siguro kasi, yan yung loophole ng isang family, sa loob ng isang family, na hindi na pag-uusapan yung mga bagay na ganyan. Na parang bigla magugulat ka na lang, ay bawal pala. Ay hindi pala pwede. Parang sa akin kasi dati, hindi kami ganun nag-uusap before. Sa family namin, nagugulat na lang ako, bawal pala yung ginagawa ko. Bata pa ako noon, Pastor. I was still young. Nagugulat ka, pinapalo ka na lang. Nagugulat ako kasi, ay, mali pala yun. Until such time, hindi kasi nababanggit sa akin na, anak, bawal to. Dapat umuwi tayo ng maaga o kaya hindi tayo ginagabi sa kalsada, ganyan. Kasi, baka mapahamak ka. Nagugulat ako, pag uwi ko, may palo na ako. Siguro sa mga young people, Pastor, kung hindi man sila napaliwanagan, lawakan mo na lang yung pag-iisip mo. Yes, correct. Unawain mo bakit. Magtanong ka kaya? Para magtanong ka kaya, bakit nga ba bawal? Diba? Bakit kaya ako pinagbabawalan? Kasi baka mamaya meron talagang sapat na dahilan. Yes, correct. Diba, nagmamaktol ka, nagre-rebelde ka sa magulang mo dahil lang feeling mo pinagihigpitan ka. Yung pala, hindi mo alam na grabe yung sakripisyo nila or yung protection nila, yung pagkimkim nila doon sa ayaw man nila, pigilan ka sa kagalakan mo. 'Di ba? Dahil hindi rin sila masaya doon na malungkot ka, inaaway mo sila, galit ka sa kanila. Kaya lang they have to do it. 'Di ba? They have to impose those rules. Kasi sa uli, ikaw yung mapapahamak. Alam nila 'yon. Yes. Iba-iba yung nagagawa ng communication and love, especially when it comes with family and trusting each other, of course. Kasi tayo nga, Pastor, siyempre sa experience din natin bilang mga leaders ng simbahan, we are like fathers and mothers dun sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nakikita talaga natin yung halaga ng mga rules na to. Kasi kung hindi ka magsiset ng mga rules, napaka-chaotic talaga. Ang gulo, siguro ang gulo-gulo ng even, di ba, yung mga simbahan natin. Kung wala mga rules and regulations, pag maintain pa lang ng facility. Di ba, kung hindi ka Amen. Pag ikaw yung facility pa lang, kung hindi ka magsiset ng rules and regulations, talagang siguro laging madumi yung simbahan, mabilis masira yung mga gamit. Kasi walang rules eh. Yes. Everybody can do what they want. Yes. So hindi pwede. Kailangan lagyan mo ng order and para magkaroon ng order, kailangan mo ng rules. Yes. Kailangan mo ng general rule which are regulations. Yes. Diba? Correct. So, siguro, mahalaga lang din yung communication, kung paano natin na i-communicate. Yes, Kasi itong young people natin na nagtanong nito, baka hindi lang niya naintindihan. Yes. Di nila napag-usapan maigi. Di ba, ng mga magulang niya na kung bakit bawal or kung bakit may mga rules na ganyan. So, it's a discussion point for the family to grow and improve their relationship and communication. No? Yes, amen. Pastor? Amen. Magandang punto siguro. Tas madalas kasi yung iba nagpapaliwanag galit palagi. Siguro yun another thing na pwede tayo mag-adjust na alam mo hindi tayo galit mag-usap. Yes. Tawa tuloy ako. hindi tayo laging galit mag-usap, 'di ba? Pwede naman siguro 'yun. 'Di ba? Nakalmado lang tayo pareho. Yes. Bagamat pinag-uusapan natin yung mga boundaries ng hindi mo pwedeng gawin. At pwede mong gawin. Yes. 'Di ba? O anak, eto maraming umaayaw dito, Pastor eh. Anak, bawal muna mag-girlfriend ha, o kaya boyfriend habang nag-aaral ka. O kahit nga graduate ka na kapag hindi pa kalooban ng Diyos. Yes, diba? yes. Hindi ka pa mature, hindi ka papasok sa relationship. Yan, ako po. Yan. Ang dami nang nagbe-break ng rule. Yes. O sa mga young people, di ba? O bawal dito, nasa relationship. Sa loob ng simbahan. Di ba? Bawal yan. May dahilan, Pastor. May dahilan. Kasi ang dami na nating nakitang napahamak dahil lang they are not obeying those rules, di ba? Yes. And even inside the church. Hindi tayo pwedeng maging lenient ba? Yes, correct. Oo, kailangan pa rin talaga. Hindi pwedeng puro grace. Di ba? Hindi pwedeng puro grace na hindi, okay lang yan kasi may brokenness. Yeah. Di ba? Galing sa brokenness yan na hayaan lang natin. Di ba? So, I think, mahalaga itong pinag-uusapan natin, Pastor. Because marami sa atin, especially sa younger generation, are not very particular anymore. When it comes to ano ba yung rules? Yes. Diba? Ano ba yung rules dito? Yes. Iba, they don't care anymore. Parang Yes. may rules na ganito o wala. Parang hindi, ito gagawin ko. Yes. Okay, yung iba nga ginagawa pang mga contents, 'di ba? Sa mga social media nila, nagbe-break talaga sila ng rule and they are proud of what they're doing. Yes. 'Di ba, isipin mo, yung pagdi-disobey ng rule nagiging entertainment na Correct. sa panahon natin Correct. ngayon and people are just laughing.
And people are just becoming more permissive. Mas Yes. nagiging acceptable. True. Diba? Dahil, acceptable yung pagiging pasaway. Acceptable yung pagiging, yung iba nga sabihin na natin, somehow, nagli-lead into petty crimes. Diba? Yung mga ginagawa nila. So, maraming napapahamak just because hindi tayo nag-iingat. Yes. 'Di ba? Or hindi natin na-i-impose talaga. Yes. Kahit isipin mo pa sir, importante talaga yung rules kasi kahit sa basketball, sa sports. Yes. 'Di ba imagine kung walang rules, 'di ba? Kagaya ngayon, maraming argument at maraming pagtatalo kasi maraming nababago sa mga ruling, 'di ba? Sa mga ruling ng mga sports natin ngayon. Kumbaga sa sporting community. Yes. 'Di ba? Ang naalala ko, merong isang pag-uusap ngayon yung pwede nang mag-compete sa yung mga mga transgender. 'Di ba? Pwede na mag-compete kung ikaw ay transgender sa competition ng mga babae. And even yung mga pageants natin. 'Di ba? Parang Yes. bakit pwede nang sumali yung mga lalaki sa mga pageants for as long as mukha kang maganda? Yes. 'Di ba? So, ayun yung mga bagay na makikita natin na people are also trying to bend and break those rules, 'di ba? Because societies are changing. Yes. Yung values nag-iiba. Kaya napakahalaga, pastor, na tayo naiintindihan natin as believers, as Christians, na dapat maging mapagmahal tayo dun sa orderly life na Yes. tinatawag, 'di ba? And may mga certain rules, natural, ano yan, kumbaga sinet na ng ng Panginoon. Yes. Natural order, ika nga, 'di ba? Na hindi natin pwedeng galawin. Yes, That's a correct. rule. Natural order 'yan. That's a rule na kailangan din nating mayakap talaga. Kasi maraming sinasabi ang salita ng Panginoon patungkol sa mga rules and the regulations na 'yan, pastor. 'Di ba binigay yung 10 Commandments. 'Di ba? Binigay sa atin yung 10 Commandments. Nung si Jesus Christ, Yes. nung nagtuturo siya, he is teaching people guidelines, 'di ba? Values, rules, how to live life. Yes. 'Di ba? Kasi marami sa atin, we are living life on our own terms. Yes. 'Di ba? That's why Jesus came here to teach us the way of the kingdom. Yes. And the way of the kingdom has rules. Yes. 'Di ba? When you say the way of the kingdom of God. 'Di ba? This is an invisible kingdom. Ang itong invisible kingdom na to, ito yung mga mananampalataya, mga believer. Yes. 'Di ba? So, kailangan tayo makita natin yung kahalagahan nung pagsunod Yes. dun sa mga gusto ng Panginoon sa atin. Ano ba yung house rules ni God? 'Di ba? Kasi marami naman talaga sa mga rules na ini-impose ng mga parents natin or ng mga institutions are guided by the Word of God. Yes, correct. Amen. 'Di ba? Yun din naman talaga yung kaya hindi ito ginawa para ipahamak tayo. We have to understand that those rules are set to protect us again and to put order to things. Yes. So sa bahay, sa loob ng tahanan, mas magulo, mas maraming conflict kapag walang mga rules. Akala mo lang, 'di ba? Dahil maraming rules pinagihigpitan ka, akala mo hindi masaya sa bahay na 'to. Ang dami bawal. Daming bawal. Akala mo lang hindi masaya 'yan. Yes. Kasi tayo siguro lalo na kung ikaw ay isang ball of energy. Punong-puno ka ng energy. So i-divert mo na lang siguro yung energy mo into other things. Yes, Pag sinabing bawal 'yan, makinig ka na lang. Mag-isip ka na lang ng ibang bagay na sa tingin mo mas magiging beneficial. Yes, yes. Kaya sabi din nila, ang house rules daw, pastor, can help resolve conflict at home. Amen. Dahil may rules tayo, kumbaga, wala tayong pagtatalunan kasi lahat tayo bounded by the same rules. Yes. Diba? So kaya, ikaw as a parent, pastor, kailangan magiging parent ka na eventually. So kailangan ngayon pa lang nauunawaan mo na ano ba yung mga rules and regulations sa loob ng bahay. Yes, correct. 'Di ba? And yung mga rules daw na yan, dapat it promotes positive discipline. Techniques. Yes. May mga techniques daw yan 'Di ba? At the same time, meron akong nakita, pastor, na yung mga house rules daw, it can reduce or it can help reduce stress. It can help reduce stress daw. Kasi meron ng meron ng expectations Yes. 'Di ba? May nakapag-set ka na ng expectations, na disiplina mo na yung mga tao sa loob ng bahay. 'Di ba? So dahil may rules na kayo, parang hindi ka na mag-worry, 'di ba? For example, may rule. Pag-iihi ka daw, pastor, itataas mo yung toilet seat. Rule. Rule. 'Di ba?
Isa pa sa rule, yung pinaghubadan mo ng damit. Saan dapat Diba? Saan mo ilagay? dapat ilagay? Hindi ko dadamputin yan. Ikaw ang magdadampot. So, yung mga ganon. So, somehow, kapag naintindihan na ng lahat yung dapat nilang ginagampanan kasi merong nakaset ng rule, ay hindi pala dapat. O always close the door. Diba? Pag, for Yes. example, pag papasok ka, lalabas ka, sarado niyo yung pintuan. Simple yan mga yan. Yes. Or pag kumain ka, pagkatapos kumain, diretso sa lababo, hugasan mo yan. Magligpit. Diba? Or kung marami kayo sa pamilya, merong naka-assign everyday, no? O, ikaw ngayon sa dinner, ha? Yes, Diba? oo. Or ganito, ganyan. So, yung ganon. Or lights off tayo ng ganitong oras. Diba? So, yan yung mga bagay na siniset natin na rule para maiwasan natin yung ano ba, parang paalalahanan yung Yes. isa't isa. 'Di ba? Kasi alam na natin kung ano yung standard ng behavior na dapat na ginagawa natin. So, ikaw pa, sir, ano yung may naiisip ka ba na natutulong na mga rules para ma-reduce yung stress mo? Natuwa tuloy ako. Pero, marami. Kasi, gaya nga na nababanggit mo kanina, Pastor, yung simpleng rules can really make a change in someone else's life. And it really creates a huge impact. Siguro, ang isang bagay na nagagawa ng rules sa isang tao, based on my perception, is it can build him up kung paano siya dapat mabuhay. Malaking factor yun sa kanyang development as a person. And siguro yung mga simpleng rules. Kasi sa amin, Pastor, yung bahay namin, gaya nga na nabanggit ko kanina, hindi kami talaga well communicated when it comes with rules. Parang, eto na lang, nung dumating yung dalawa kong kapatid, mas naging maluwag. And iba yung nagagawa ng society ngayon. Kasi, iba yung parents ko before, iba yung parents ko ngayon. Parang, I saw the change. Siguro, ginawa nila akong experiment. For first-time parents, parang ganun. For a first time trial. Naging trial and error ako ng time. Pero it was a good experience kasi mas natuwa ako sa dalawa kong kapatid. Kasi maluwag ang parents ko. Pero ang difference ngayon, kapag may nagbe-break ng rules dun sa dalawa, hindi na sila physically nananakit pag medyo disobedient tayo sa rules. Pero na sila, communicated na ng maayos. Hindi na sila ganun sa bakal na kamay, parang ganun. Wala na sila dun sa trial and error nga, kagaya na sinabi. Wala na Alam sila na nila what to do. Yes, alam na nila what to do. And ang nakakatuwa kasi, kapag obedient tayo sa mga rules na to, it creates peace. may peace dun sa yung harmony ng meron ng isang pamilya. Oo, nakikita mo yung Mas nakikita ko yung impact ng mahabang panahon ng pag-i-implement ng rules. Oo, at ako, imbis na malungkot ako dahil hindi ko naranasan yun, mas natuwa ako kasi for them na this time, okay, nakita ko yung development ng parenting ng parents ko towards my two other sisters kasi parang sa akin malaking bagay yun sa buhay ko na naisip ko nga rin nung bata ako, sana hindi nila gawin to sa dalawa kong kapatid. Ako, kailangan akong makatanggap ng ganito pero doon sa dalawa, sana maluwag sila. Kahit pa paano. Kasi I know what it feels like na ganun yung karanasan bilang isang bata. And natuwa naman ako. So, mas balanse na sila ngayon dun sa dalawa mong kapatid. Sobrang balanse. Parang sila anytime, kahit umuwi sila ng madaling araw, okay lang. However, ang difference nun, dapat kilala nila yung pupuntahan. Dapat ka-close nila yung parents, ganyan. Yun lang naman yun. Parang sa akin kasi wala. Kumbaga may rules pa din. May pero, rules pa rin. May rules pa rin. Kaya lang, kumbaga, medyo lumuwag yung oras ng uwi. Yes. Kasi, mas, lang siya ngayon, Pastor, mas obedient lang silang dalawa. Nakikinig talaga sila. Kaya kunyari, saan ka pupunta? Ay, sa bahay po ni ganito. Sino yan? Di ba na, ang sinasabi ng kapatid, in-invite ko na yan dito sa bahay. Okay. Maalala bigla ng nanay ko, sila pala yan. Sige, go lang. Punta ka lang. Ganun na sila ngayon. Tapos, kumbaga na-build na yung example, Pastor, na pag na-build yung trust, mas madaling mag-usap. Yes, diba? yes. Mas madaling Totoo yan, i-communicate yung point ninyo pareho. Kasi na-build yung trust eh. Parang, sige, kahit na late ka umuwi, alam ko namang hindi ka gagawa ng bagay na ayaw ko bilang mga magulang. Diba? Very important, pero hindi yun overnight.
Yes, yes. Oo, Hindi siya overnight. ini-establish talaga yung trust na yan. So, we all have to obey the rules still. Yes. Amen. Sa naalala ko lang, Pastor, kasi 'di ba nabanggit ko nga kanina, si God nga nagbigay ng rules eh. Oo. 'Di ba? Naalala mo yung 10 Commandments. Gusto ko lang na i-share. I-share talaga Kasi baka nakakalimutan natin, 'di ba? Remember that God gave these rules in order for us to follow, 'di ba? Para matulungan tayo kasi yung sinabi ni God, ang instruction niya sa atin, we have to live a holy life. 'Di ba? Parang what does it mean to live a holy life? So, God set rules or ano ba yung dapat na ginagawa natin to put order. 'Di ba? Sabi niya, worship no other God. Yes. 'Di ba? Worship no God but the Lord. Yes. Pangalawa, make no images to worship. We have to obey. 'Di ba? Talaga in-emphasis. Tapos do not use God's name for evil's purposes. Yes. Kumbaga hindi ito yung verbatim Yes, Kumbaga pastor, binabanggit natin kung paano na natin siya i-apply ngayon, 'di ba? So, sabi observe God's day of rest. Isipin mo, pastor, pati pagpapahinga. Yes. 'Di ba? Dapat na ino-observe natin. Respect your father and mother. Sabi ng Panginoon, irespeto mo yung mga magulang mo. You really have to honor them. 'Di ba? Ito, lahat naman tayo malinaw sa atin 'to. Do not commit murder. Yes. Do not commit adultery. 'Di ba? Do not steal. Do not accuse anyone falsely. And sabi doon sa huli, do not desire another man's wife. Yes. Or what he owns. Wag daw yun, bawal. Bawal. Oo. Hindi yung mga pinapanood natin sa TV. Parang iba yung pinopromote. Pero ito yung mga rules na dapat na sa pamumuhay natin bilang mga tao. At pag pinag-aralan natin yung mga buhay ng mga apostol, pastor, ang daming mga rules that might be able to help us. 'Di ba? When God gave direction to the apostles, marami yan na usapin. Yes. Sabi ng Panginoon, 'di ba? Ito rin yung mga tinuturo ng mga apostles sa church. Be always humble, Yes, gentle, correct. patient. Show your love by being tolerant with each other. Yan. Sabi, no more lying. Tell the truth. Stop stealing and start working. Yes. Sabi din doon, help the poor. Diba? And so on. Marami pa yan. Do not use harmful words. Maging maingat kayo sa pananalita ninyo. Yes. Diba? And do not be bitter. Bawal daw ang bitter. Yan sinasabi ng Word of God. Do not be angry. Be kind and tender-hearted. Forgive one another. No sexual immorality or indecency or greed. Paulit-ulit din ang Word of God. Learn what pleases the Lord. Pag-aralan daw natin kung meron man, kung paano daw natin mapapapurihan at mapiplease ang ating Panginoong Diyos. And sabi din doon, do not get drunk with wine. 'Di ba? But be filled with the Spirit of God. Parang nung linggo lang, pastor, yan yung preaching natin, 'di ba? Na dapat iba yung feeling of filled ka ng Holy Spirit. And always give thanks for everything to God. Submit yourselves to one another. Yes. Sabi din sa mga wife, at future wife, submit to your husband as to the Lord. But husband, sabi naman dito, love your wives just as Christ loved the church. Yes. At sabi din sa mga anak, children, maliban dun sa pag-honor mo sa mother at sa father mo, sabi, obey your parents. Kailangan maging masunurin ka sa mga magulang mo. And parents, do not treat your children in such a way as to make them angry. Sabi nga ng Word of God. Diba, mababasa natin yan sa Ephesians. Raise them with Christian discipline and instruction. At meron pa, sabi doon, put on the armor of God. Pray on every occasion as the Spirit leads. Amen. Yan. So, yan, Pastor. Napakabilis ng oras at nandun na tayo, nakaisa't kalahating oras na po tayo sa ating kwentuhan at usapan. At sana po ay nabigyan po natin ng kabuluhan. Yes. Diba? Yung mga rules and regulations na yan, kung bakit ba yan inilalagay or siniset or ini-impose sa mga young people. Maging lover tayo ng orderly life. Yes. Diba? So, kasi eventually, tayo bilang mga bata, 'di ba? Tatanda tayo 'di ba? Tatanda din tayo at doon natin mas maiintindihan why all of these things are valuable and important. At habang bata ka pa, magandang mag-umpisa. Na bata ka pa, understanding all of these things. Maging bukas lang yung isipan mo, maging bukas lang yung puso mo doon sa learning at doon sa process. Yes. And I believe that you will be more blessed. Akala mo lang ay hindi ka mag-e-enjoy. 'Di ba? Doon sa pagsunod at pagtugon mo sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. 'Di ba? Yes, Rules are set in order to protect us and put order in our life.
So, Pastor, hihilingin kita ng iyong mga huling paalala para sa ating mga kaagapay. Yes, siguro babasahin ko na lang ang isang passage from 1 Peter chapter 2 verse 13. Ang sabi po dito, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. At sabi naman po sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Malaking factor po na magkaroon po tayo ng submission sa ating mga magulang, sa ating sa school, sa loob ng school, at sa kung saan man po tayo naroroon. No, let us learn how to submit and obey, of course, Yes. sa ating mga pinagkatiwala po ng Panginoon sa buhay po natin, to take over our life, of course, and to, of course, guide us along the way as we grow personally and spiritually. No, malaking factor din po na maging involved tayo sa simbahan in order for us to be guided spiritually, kasi iba po yung nagagawa ng isang church, ng isang community. Yeah. Yes, to help us grow, to be Christ-like, ika nga. Yes. Ayun nga yung sinasabi sa commandments ng Panginoon na love yourself, ayun nga, mahalin mo ang sarili mo before you love others. Ayan. So, yun lamang po. I pray na patuloy po tayong gabayan ng Panginoon sa gabing ito, and nawa matutunan po kayo. Mhm. Yes, Pastor, and I agree dun sa mga sinabi mo. At sa ating pagwawakas, Pastor, lead us in prayer. Yes, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, ng lubos sa kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa mga nakikinig, Panginoon, ngayong gabi. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mangusap po sa amin, Panginoon. Lahat po ng natutunan namin mula sa iyo, Panginoon, ay ikaw ang siya magtanim nito sa aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord, na muli gamitin niyo po, Panginoon, ang programang ito, Lord God, Amen. to reach, Lord God, more souls, Lord God, even may matutunan sila, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng programa na meron ng DCAS. I pray, Lord, na patuloy mo pa, Panginoon, pagyamanin, Panginoon, ang programang ito. Ikaw ang siyang patuloy na maging hari, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy ka, Panginoon, na magturo sa amin, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, sa buong buhay namin, Panginoon, kasama ka. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy kang manahan sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang maitaas, mapapurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga kaagapay. God bless you. Good night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.